Oopsie, what up guys? So it's your boy Nick Mechanic nga pala ang inyong lingkod for today's video. May home service nga pala tayo dito guys ng pinakamalupit. At sa sobrang lupit nga ng home service natin dito guys, malupit din ang gagawin natin sa e-bike ni ma'am. So bali home service ko na nga po pala ito before. So pangalawang home service ko na to sa customer. Ito naman ang issue nito guys. Napansin ko kasi sa gearbox niya o sa may dynamo niya, tagas-tagas na yung mga langis. Ayan, nagkalat na rin sa controller niya, sa mga wire. O diba guys, sabi ko sa inyo, malupit yung gagawin natin ngayon dito. Syempre lilinisin natin lahat yan, babaklasin natin yung dynamo, at saka patatagasin natin ngayon yung mga langis. Baka ganyan na mga problema ng mga e-bike nyo guys. So panoorin nyo to kung paano ang gagawin ni Nick Mechanic. Let's go! Dahil wala tayong martilyo, ito ang bambubukbuk natin. Yun. Tanggalin natin yung connection. Ito yung connection nya. Ay, sobrang dumi oh. Puro langis. Langis, alikabok. Ayan oh, pati sa supply oh. Puro langis. Ayan oh, mga wire, puro langis. Yung controller, puro langis. Ito ang dahilan dyan. At ito na nga guys, ipapakita ko nga sa inyo yung loob ng motor o yung dynamo niya. Ayan o, pinasok na siya ng langis. Sa mga magtatanong nga pala guys, ito based lang to sa aking experience o karanasan bilang isang mekaniko ng e-bike. At bilang isang mekaniko po ng e-bike, normal po nangyayari yung mga ganyang senaryo, lalo't kung matagal na ang ating e-bike. Dito guys, ipapakita ko sa inyo, dito po dumadaan ang langis. Ayan, dyan sa may wire na yan, patago sa may kabilang dulo. Kaya kung bakit nagkaroon ng mga langis yung mga wiring niya pati sa controller. Sinasabi ko guys na good thing na rin na pinasok siya ng langis kaysa ng tubig. Kasi kapag tubig ang pumasok dito, panigurado, kakalawangin yung loob niyan. Kakalawangin yung magnet, yung stator niya. Palit ng buo, palit bago. Ayan. So normal naman nangyayari itong gantong senaryo. So ito kasi yung e-bike ni ma'am 6 years na to. Ngayon pa lang siya nakalas. Ngayon, tagas-tagas na lang, nagkalat na dito sa controller, sa mga wire nya. Buti hindi pa tinirik si ma'am nito. Mas okay na to kaysa pinasok ng tubig. Kaya lilinisin lang natin yung loob nito. The rest, okay naman yung transistor nya, hindi na natin papalitan yan. All good yan. Ayun na guys, malinis na. May mga grasa na rin yung mga bearing nya. Ayan. O, diba wala siyang kalawang kasi langis yung pumasok. Okay na guys, kakabit na natin to. Assemble na to. Sa mga punto na to guys, okay na nga, nalinis na natin lahat yan. Kita nyo naman, napakadumi niyan kanina, pero ngayon mukha na ulit siyang bago. So all goods na lahat yan, na-fix na natin ang dapat i-fix. At syempre, pininturahan ko na rin yung cover ni ma'am para talagang satisfy. Kaya kayo guys, ipacheck nyo ang mga e-bike nyo sa mga trusted nyo na technician. So wag nyo na antayin yung araw na magtulak o tumirik pa ang mga e-bike nyo bago nyo ipagawa. So yun lang guys, okay na yan, pinatesting ko kay ma'am. At dito nga pala guys, pagbalik ni ma'am, nakita ko ang kanyang mukha, talagang nasatisfy sa ating gawa. Maraming salamat sa panonood guys. Yeah, peace out.